everyone! Tara, samahan niyo akong iguhit ang isa sa pinakamagandang miyembro ng BINI, si Maloy Recalde. Tulad nga po sa mga nakaraang videos natin, ang gagamitin ko pong technique dito ay ang tinatawag nating tracing method. Disclaimer lang po, yung outline lang po ang pwede nating i-trace kasi yung kulay, hindi po natin siya pwedeng bakatin. Grabe, ang dami kong nakitang picture na magaganda ni Maloy pero ito yung nag-stand out sa akin. So kung mapapansin niyo sa video, inuna ko po munang gawin yung background. Inuna ko pong gawin yung background kasi yung kulay po ng papel natin is yellow. Alam ko kasi na mahihirapan ako na palitawin yung skin tone niya. Kaya ayan, nag-decide ako na yung background muna ang unahin natin. Wala kasing available na ibang kulay nung tayo na bumili ako sa Art Bar. Para dun po sa mga magtatanong kung ano pong ginagamit kong papel, ang gamit ko po ay ang tinatawag nating Canson Mittance paper. Ito po yung klase ng papel na yung likod po ay makinis and then yung harap niya po is yung magaspang. So ang ginagamit ko po dito ay yung magaspang po kasi kapag po soft pastel users kayo, mapapansin ninyo kapag ang ginagamit ninyong papel is yung vellum board or yung makikinis po na texture, nalalaglag po yung soft pastel. Kasi kailangan po, ang gagamitin talaga nating papel is yung meron pong texture, yung medyo magaspang, para po yun po yung magsisilbing kakapitan ng soft pastel. Kasi nga yung soft pastel natin is powdery siya, so ayun, para siyang chalk, so nalalaglag siya kapag makinis yung gagamitin nating papel. Grabe, hirap mag voice over, Diyos ko. So ayan, ang ginagamit ko naman po na brand ng soft pastel na stick kanina is yung Rembrandt po. So isa po yun sa mga expensive na art materials na meron ako. Hindi naman siya super expensive. Magiging expensive lang siya kapag kinumpleto mo lahat ng kulay. Bali, ang isang kulay nun ay nagkakahalaga ng 120 pesos mahigit. Hindi ko lang alam kung kung nag-increase na ba yung price niya. So ayan, tapos ayan naman po yung ina-apply ko kanina is tinatawag natin na pan pastel. So yun naman po yung parang makeup naman po. Alam nyo ba, medyo nahirapan ako dito sa sa paggawa ko ng portrait kay Maloy kasi inuna ko dito yung buhok niya, yung leeg. Kasi 'di ba kadalasan talaga yung mga artists ang inuuna talaga nila is yung mata, ilong, ganyan, or yung mga noo. Yung sa akin, inuna ko muna yung yung buhok, background, tsaka yung leeg. So medyo na-challenge ako talaga dito. Kasi isang mali ko lang dito, talagang alam kong lalagapak talaga tayo ng bongga. So ayan, nasa part na tayo ng mata niya. Para po dun sa mga gustong mapanood yung full video po na kung paano ko ginawa yung mata na yan. Ayan, hanapin niyo po dyan sa mga videos ko at marami kasi nag-request sa akin, sabi gusto raw nilang mapanood or gumawa raw ako ng videos na hindi raw siya kinakat. So ayun, grabe rin yung ko doon, yung hirap ko sa paggawa ng videos na yun kasi talagang siya, wala talaga siyang cut. So tuloy-tuloy, kaya halos maubusan na ako ng sasabihin. Pero in fairness, nakakatuwa rin naman na mag-record ng ganong kahaba na video. At least kahit papano, mas na-explain ko yung mga gusto kong sabihin. Ayun nga lang nga, minsan nakakaantok din kasi imagine, halos 2 oras akong nagdadadaldal doon, wala naman akong kausap, 'di ba? Para lang akong doon, para lang akong eng-eng. So ayan na nga pala, gusto ko lang rin palang i-share sa inyo na na napansin ni Nika yung ginawa ko sa kanyang portrait. Nakakakilig lang kasi alam niyo, kahit hindi ko sa kanya nabigay ng personal, at least nakita niya kasi ni-repost niya dun sa TikTok yung yung ginawa kong portrait sa kanya. So nakakakilig lang, alam mo 'yun. Talagang naramdaman mo talaga na super sulit talaga yung effort ko, yung pagod ko. Bilang artist, ayun lang naman yung yung nakakatuwa sa part namin na mapansin man lang ng mga ginagawa namin ng fan art, yung pinaghirapan namin kasi sobra-sobra yun. Actually, lalo na kapag ka-artista yung mga nakakapansin sa gawa namin. Syempre, di ba, kahit walang bayad yun, grabe talaga, super sarap sa feeling. So ayan na nga, grabe, sobrang daldal ko na naman. Hindi ko na namalayan na patapos na pala tong portrait na ginagawa ko. Grabe, akala nyo ganun lang yan kadaling gawin. Inabot rin niya ng 4 days ha. Ayan, grabe, nakakatuwa. Ang ganda-ganda ni Maloy, no. Mabuti na lang kahit papano, nakopya ko yung mukha niya. Ang ganda-ganda ng mukha ng batang ito, Diyos ko. Sana po ay magustuhan nito ng mga nag-request sa akin ng mga blooms. Ayan, yung mga nag-request sa akin na gawan ko raw ng portrait si Maloy. Sa mga gusto nyo pa pong gawan ko na member ng BINI, mag-comment kayo dyan kung sino yung bet ninyo, kung sino yung bias ninyo, at gagawa natin ng portrait rin yan kahit gaano kahirap.